Yo, what's up mga bossing ko? Good evening sa inyong lahat. Good evening sa inyong lahat. It's already malapit na mag 6 PM ngayong gabi. So, ito nga, nag-aantay tayo na mag-open yung laro na tinatawag na si Buzzword. Ito nga pala yung pinakabagong laro na discover natin mga bossing ko. So, bago tayo makalaro dito, dapat tayo may hold tayo ng mga realm tokens natin mga bossing ko. So, nagiging bulol pa tayo. Take two. Take two. So, bago tayo makapasok dito sa laro na to mga bossing ko, dapat may realm tokens tayo na hawak mga bossing. So, if di nyo alam kung paano siya gagawin, so, further dito into this video, I will teach you how to buy at paano yung proseso ng laro talaga. Talaga? Hindi sana pina-billboard mo. Ang galing! So, waiting lang tayo mag 6 PM para mag-open yung website. So, antay-antay tayo ng konti mga bossing. Pag open na, balik tayo, okay? Yan na muna. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So, eto na tayo mga boss. Bumalik na tayo. So, ito yung game. Na-open na natin siya. So, ito yung Buzzword. So, ayan. Kita mo ito. Ayan siya. May fly hanger, inventory market, player ranking. So, pagkapasok mo sa game, ito yung bubungad sa iyo. Makikita nyo naman dyan sa UI. May dito sa gilid, paano yung gagawin mo. So, may tutorial siya. Upper low fly, collect, bank at the gate, improve the ship, fly farther. Okay, next mo yan. Salvage. So, basahin nyo lang to mga bossing para mag-guide kayo. Ayan. Fly rank build, keep essential, sell surplus, reserve. Ayan po. So, disclaimer lang mga boss, bago tayo mag-proceed talaga. Disclaimer lang. I'm sharing this game to you because I find this game interesting. I find this game different from other NFT games. Tapos, if ever napapasok kayo dito mga bossing ko, always do your own research mga bossing. Hindi porket ako yung nag-promote, hindi porket na shinare ko sa inyo, dapat nyo ako paniwalaan. Like, you will put all your money into this game just because I promoted this game, just because I invited you to this. Hindi po yung ganun. You have to do your own research, do your own diligence na mag-research about sa game kung how it will work. Okay? So, yung ecosystem niya, okay ba? So, take at your own risk talaga to na project mga boss. Okay? So, nasa sa inyo na whether you will join me or not. Kasi walang pilitan dito mga bossing. Okay? So, let's go. Dive na tayo ulit. So, next natin to. So, ito yung mga tutorial. Tuturuan kanya kung paano. So, basahin nyo lang. Tapusin nyo lang. Tapos, yun. Pwede nyo siyang minimize. So, dito tayo. So, sa nakikita nyo, may 1 million tayo na realm token which is provided from us sa developers. Okay? So, may hold tayo. So, iba din yung hold natin personal. Kasi, alam nyo na, kapag bagong project mga boss, heads up ko lang kayo. Kapag bagong project mga boss, yung ginagawa kasi namin, nagbaburner kami ng mga wallet. Like, ibang wallet, ibang project, ibang wallet yung ginagamit kami na mga connector. Kapag legit naman siya nag-payout, saka namin siya ipapasa doon sa main wallet namin. Ganun yun. Although it's a bit hassle kasi ipapasa niyo siya. But still, it's safer to be sorry, di ba? It's better to be sorry. What? Bro, what are you talking about, man? O nagtataka kayo, bakit pala ako tingin doon mga bossing? Yung anak ko kasi nangungulit. Pasensya. Okay. So, ito na. So, nakikita natin yung dashboard. So, nakikita nyo naman, ayan. So, may fly hanger, inventory market, at player rankings. So, dito makikita nyo, hull integrity. So, kapag sira yung spaceship nyo, so delikado yun. Kasi, alam na natin, when you're traveling in space, may hazard yun, diba? So, kung ikaw mag-travel ka, so, yun to say, may hazard yun. Mga pilot mo siguro dito.
So, fuel, may 6 cells tayo. Scanner condition, 100%. Reactor condition, may 100%. So, sa pagkakaalam ko mga bossing, every time na biyahe kayo dito, like every time mag-venture out kayo sa space, bababa yung reactor condition, scanner condition, fuel nyo, at fuel integrity. So, every time na makakahakot kayo ng loots, tapos dalhin nyo dun sa base nyo, 60% ng na-loot nyo, dapat i-invest nyo sa ship nyo. Bakit? Para mas makunat yung ship nyo. Kapag makunat yung ship nyo, ibig sabihin nyo, you can go further out more sa pagluloot nyo. So, the more na malayo kayo nararating, the more loot yung makukuha nyo. Diba? So, ganun lang yun. So, yung 40% na natitira sa inyo doon sa loot nyo, it's up to you if you will sell it to the market or i-reserve nyo para gamitin nyo. Kasi as for me, since the game has just only begun, yung loot ko is only for me lang talaga. Let's say for a couple of 1 month, yung lahat ng loot akin yun. Bakit? Kasi there are certain points dito sa laro na the farther talaga na mararating mo, mas magaganda yung malulot mo. Alam natin yung lahat. The harder the level na pupuntahan natin, the better the loot. Ika nga nila, no risk, no gain. Pero dito, mga bossing, meron din tayong tinatawag na double or nothing, ika nga, sa sarili ko. Like, hindi siya double or nothing pala. Like, high risk, high reward. Meron dito kasi sa game na to, meron din siyang decision making. Like, you will go to this route or you will take this route. Kapag dito ka na route dadaan, there is a risk na madadamage ka, but the reward is double or triple, ewan ko lang, basta madami. If you will go this route, the reward may be meron or wala, pero safety ka. Okay, meron mga ganito na scenario dito sa laro. So, be mindful about that. Dapat alam nyo din kung anong pipiliin nyo. Huwag kayong masyadong greedy. Parehas lang yan sa pag-trade ng USDT to gold. Kapag masyado kayong greedy, sunog kayo. So, you have to always manage your risk, mga bossing. Diba? Ano lang. So, okay, proceed tayo ulit. So, ito na. So, active expedition, orbital range, steady burn. So, ito yung nakikita mo, starting multiplier is X1. So, sa mga loot to, hazard for this first sector, kasi pagkakaalam ko sector to eh. Like ito, kita nyo to route, ayan o. Route, ito sector 1, itong orbital fringe. Ito namang asteroid expanse, sector 2. Itong void line, sector 3. Pero, di ko lang alam if ito na ba lahat. We might not know kasi kakasimula pa din naman. But as you can see, every map may tier 1, tier 2, tier 3. So eventually, malalaman natin yan kung ano ibig sabihin yan. So ako lang to my own knowledge lang, ibig sabihin nito, tawag dito. So the higher the tier, the higher na pwede mong puntahan yung loot. So, hindi naman siya nakiklik at the moment. Steady burn is, ito yung pre-launch stance. Okay. Okay. Set your starting risk multiplier. Okay. So, meron talaga, if familiar kayo sa laro na Cambria yung, you will risk your keys to gain rewards doon sa dungeon. Pero kapag namatay ka doon sa dungeon, yung keys, mawawala yon. Like, if you want to stake 10 keys, diba, stake mo yung 10 keys, kapag nanalo ka doon, yung keys mo magiging times 4, tapos may mga loot ka nakukuha. Para siyang ganun. For me hindi ko lang alam sa iba, but for me, para siyang ganun. Ito yung daily mission. May daily mission din siya. Okay, ito yung daily mission niya. Weekly, meron din siya milestone mission. So, madami talaga siyang mga achievements. Daily ratio. May daily ratio siya. Okay, Dispatch 1 fuel. Server time, background survey. 30% active yield. Tier 1 to 2 only. 1 open survey to do 2 dispatch or finish. Each survey runs for 12 hours. So, ano to? Hindi ko to alam, So, mamaya na natin yan i-tackle. So, ito na siya.
No steering. Launch expedition. Fuel or ratio. Pick launch pad. Fly for flies. Credit. Ito yung station credits pala. Ito station credits. Ito station credits. For 2,433. Materials only, no progression. Ay! So, okay. Kung gusto mo lang mag-farm pala ng materials, pwede kang gumamit ng quick launch. Pero walang progression. Okay. So, kapag launch expedition, meron. So, okay siya. Inventory natin. So, walang laman. So, nakikita nyo, walang laman yan, ha. Hanger. So, itong hanger, ito yung spaceship nito. So, every time na may sasali, lahat ng spaceship mag-start ng standard spaceship. Lahat, wala, whether you hold billions, millions, wala. Lahat mag-start ng standard spaceship. Nasa sa inyo na yan if how will you upgrade that spaceship, mga bossing. So, dito meron din tayong marketplace. Dito nyo ibebenta yung mga extra loot nyo. Yung sinasabi ko na yung 40% na matitira na loot sa inyo, pwede nyo dito siya i-sell. Nasa sa inyo na whether you like to sell it or not. Depende na sa inyo yan. Walang magdidikta sa inyo. Depende talaga yan sa inyo. Okay, mga bossing? Ayan. So, wala pa naman tayong i-release, but let's just see. Wala pa talagang laman, no? Ay, pero meron na. Ito, salvage alloy. Ayan. Ito yung mga pang-upgrade pala. Ayan, emergency alternative. Kapag walang nagbebenta sa marketplace, pwede kayo rumekta, bumili sa game talaga. Kasi ito na, yung game talaga yung nagpro-provide ng supplies for your ship. So, if ever na competitive ka talaga na gusto mong magkuhan, dito bili ka. If ever na may tao sa marketplace na nagbebenta, so pwede din bumili doon para mas makamura. Kasi yung sa tao talaga na galing is medyo mura talaga yun. Compared mo sa in-game talaga na market. In-game na nagsisell. Yung mga default, okay? So, yun lang. Station reference, realm, 27. So, I think nakuha na natin lahat. Laruin na natin mga bossing para alam natin. Okay, so magla-launch tayo. Since meron pa naman tayong 6 fuel cell or may ratio din tayo, so launch expedition tayo. Ganyan lang sa bossing, antayin nyo. Tapos may mga ganyan-ganyan. Ewan ko lang ano gagawin natin yan. So, signal anomaly, identify return of port bow, origin unknown. No risk, no rewards. Can it for item cost. Hull. Okay, hull. Siya na nakuha natin yun. Wala. Na tayo nakuha doon. Yung integrity hull natin na nawala, pero wala tayo nakuha. So yung gate, makikita nyo, next gate, ito, dapat makaabot tayo dyan. Push deeper yield. Bang, stay, bang at the gate. Go pa tayo, go tayo. Kaya pa naman ng fuel natin eh. Tapos malapit na din tayo sa, dito. Sa gate. So, go lang tayo. Ito yung nakukuha natin na loot, oh. Shields up. Transporting fuel. Back most damage. Cost call saves fuel. Spaghetti natin. Transporting fuel. Electro. Okay lang kahit yung hull masira sa atin kasi yung fuel natin is mababa na eh. So, yung hull natin na yan, mababa na din siya. Yan, tumatakbo yan mga bossing, kita nyo yan. So yan, kinukuha nyo yung loot. Take the dense length to salvage hull. Take the clean. Clean tayo, low risk muna tayo kasi masyado mababa na yung hull at fuel natin. So, play safe na tayo. Dapat tayo makaabot sa next gate. Dapat manage nyo talaga yung risk nyo kasi kapag di nyo na ma-manage yung risk nyo, nako, wala kayong loot na kukuha. Hold course. Wag. Hindi na kasi masyado na malapit. So magbabank na tayo. Pwede naman pala eh. Mali ako dun. Bakit di tayo nakapag-bank dun? Ayaw na ng salvage at return to station na tayo agad. Fuel. Shields up. Hindi tayo makapag-return. Patay tayo mga bossing. Ayun. Expedition complete. Yan yung nakuha natin mga bossing, oh.
Ayan, so close natin. So, nung pagka-close natin mga bossing, nakikita nyo yung whole integrity natin. So, need natin yan i-repair. Kasi kung di natin yan i-repair, so di tayo makapunta na malayo. So, may 5 fuel cell pa tayo. Pwede pa tayo makapagbiyahe ulit. So, ayan, nakikita nyo, may 84 units tayo on hold na sa cargo natin. So, punta tayo sa inventory natin mga bossing. Ayan mga bossing, nakikita nyo naman, di ba? May salvage alloy tayo na 47, ayan po. Ayan, may 22 tayo na iron dust, may circuit relay tayo na 9, tapos may plasma gel tayo na tier 2 na 6 pieces. Ayan po kitang-kita nyo yan mga bossing. Charter ano to? Yan, so may inventory na tayo. So, need natin siya i-repair. Ayan, eto. So, wala tayong fabricated module, tier 2. Wala tayo niyan. Lock. Itong Void Runner mga bossing, natanggap to ng mga early adapter ng game. Since ako hindi ako nakapag-beta test talaga ng game. Kasi hindi ako aware. Hindi ako aware talaga na meron siya. Na merong ganito kaganda na game. Maganda siya for me Ewan ko lang sa inyo. But for me, maganda siya. So, dito lang muna tayo mga bossing, at least nakita nyo yung game. Hindi, pakita ko nyo muna pala sa inyo yung fan. Ito, every material has a repeatable consumer. So ito, pwede natin mag-repair tayo ng hull. Yan po, repair hull, tapos repeat natin yung mga module. Hindi na sa inyo. So every time na magre-repair ka, it will cost materials na galing sa inventory mo. So the more, yun nga sabi ko, the more na marami kang loot na makukuha, it will always compensate sa integrity ng spaceship mo. So, you have to always manage your risk talaga. Hindi pwede yung bara-bara ka lang. Kasi kapag bara-bara ka lang dito, if you are well, pwede yun. Pero kung ikaw, you are like just me na standard player lang, dilis lang baga. So, you have to always manage your risk. You have to think. You have to always, knock your head twice if tama ba itong gagawin mo. Although yung mga scenario na talaga yun, wala yung, anong tawag dito, there has no guarantee na pag doon ka pumunta, tama yun ulit. So, you have to always think twice talaga mga bossing So, ito, for moving forward tayo, ito yung sa pagre-repair. So, may tayo, free daily patch, 40%. So, gamitin natin. Ito, patch natin yun. Yun, okay na. Yung integrity natin 40%. Pero di pa din siya okay. So need natin i-repair pa din yung hull. Ayan, so nakikita nyo wala tayong anong kulang natin? Wala tayong salvage alloy. Ayan. So ibig sabihin wala tayo niyan. So di natin bumili sa shop. Tama? So ganun siya bossing. So repeating na ang laro is very challenging talaga. I have to remind you, the game is very challenging talaga. If kayo talaga mga hardcore, hindi naman siya hardcore. I mean, you're a risk taker talaga on game. So, this game is for you. If alam nyo yung Cambria, so yung game na yun is very risky din yun. Kasi i-stake mo yung case mo doon. So, if you're a risk taker din at you love this kind of game, so ilalagay ko yung referral link sa baba. So, before kayo makapag-register doon sa laro, so you need to hold the token. Nalagay ko na din yung link for the saan kayo bibili ng token. So yan lang muna mga bossing. Thank you. So gagawa lang ako ulit ng video dito or ila-livestream ko na lang whether tomorrow or the next day. Since ngayon pa lang lumabas kasi yung game. So hindi ko pa siya masyadong gamay. Hindi ko pa din siya masyadong magbibigyan kayo ng tamang tips. So yan lang po muna. So, kita-kits tayo sa ulit na susunod natin na video. Thank you po sa panonood. To God be the glory po always mga bossing. Thank you. Tabush po.